Hello mga kabidyo, ito yung ating sound check ng ating wirings ng series and parallel combination ng ating video. Ito ang ating testing dahil hindi ako pwede mag-play ng song. Ito na naman ang ating gagamitin keyboard. Magpapatugtog lang tayo ng galing sa keyboard para hindi tayo makopyright. Okay, check lang natin. Ang ating volume ng ating sound. Yung ating music volume is alas 10 lang siya. Hindi po tayo pwede maglakas dahil baka masunugan tayo. Play ulit tayo. So yan yung ating testing sound check natin. Kaya umpisa na natin yung ating pag-umpisa ng ating series and parallel combination ng ating video. Okay? So ito na nga mga kabidyo, okay? Bubuuin natin yung ating video, okay? Na inassemble. Ito yung mga ilalagay natin gamit. Dalawang subwoofer na 200 to 360 watts. Dalawang piraso, dalawang sub at dalawang instrumental. Instrumental 200 to 300 watts. Instrumental yung gagamitin natin imbis na woofer. Okay din naman yung instrumental. Yung iba kasi pwede nyo rin naman gamitin yung woofer. Sa akin kasi gusto ko yung instrumental gamitin. Okay, para medyo bilog yung ating boses. Kasi yung subwoofer, yung woofer, medyo matigas yung sound niya, pero malayo ang tapo ng vocal nun. Kumpara nyo sa instrumental, medyo malapit pero bilog yung kanyang sound. At ito yung ating mid-range, 4 na piraso na crown at 2 crown.
Dalawang crown na metal dome at dalawang Kibler na tweeter. NT38. Medyo mahaba yung kanyang horn. May tweeter kasi na medyo maiksi ang horn niya. Ito kasi medyo mahaba. Kaya medyo sumikip sa ating box, ang ating video okay sa space niya. Okay, bago natin install yung ating mga speaker, ide-demo ko lang muna sa inyo sa drawing, sa papel, para lalo nyo maintindihan yung ating gagawing paglilinya sa ating speaker. Okay, ito yung ating dalawang speaker na sub. Ito yung ating dalawang instrumental. Pwede rin kayong gumamit ng woofer. At yung ating apat na mid-range. Apat siya. Ito yung ating right channel. Ito yung left channel natin. Ito yung dalawa nating high or tweeter. Ito yung metal dome. Tapos ito yung may horn. Okay. Ito yung mga nasa right side, yung ating mga positive. Ayan. Okay. Ang connection natin dito is series and parallel connection. Series and parallel. Yan. Series and parallel combination siya. Convi. So dito muna itong dalawang to gagamitin natin sa ating linya. Ngayon, una nating connection is parallel natin itong, pwede nyo i-parallel itong dalawang sub, pwede ring para balance, pwede ring itong dalawa i-parallel nyo. So ang gagawin natin ngayon, ipaparallel natin itong subwoofer at instrumental. Yan siya. Yan, magka-parallel sila. Ganun din itong kabak natin sa right channel, right side. Okay, ito yung kanyang wire. Ito yung ating amp. Right. Positive nito. Yan. Okay, meron na tayong subwoofer at connection ng ating instrumental. Para 8 din po to, 8. Kaya magiging pag pinarallel nyo, magiging 4 ohms. Okay, 4 ohms. Kaya medyo lalakas. Tapos yung kanyang wattage, plus na lang po siya. Yung kanyang wattage. So, meron na tayong subwoofer at instrumental. Dito na tayo sa ating high, sa ating mid, at tweeter. Okay mga ka-video, okay. Lumipat tayo ng pwesto kasi may nagpapatugtog, baka masagap yung kanilang sound, makapiright ako. Okay. Ito ang ating dalawang mid-range. Series siya. Dito naman tayo sa ating mid-range at tweeter. Magiging connection itong dalawang ating mid-range. Magiging series siya. Okay. Itong ating mid-range 1 pupunta sa ating, ayan. And then, pagkatapos natin i-series itong dalawa, pinarallel natin sila. Ayan, pinarallel natin yung mid
Ngayon itong pinarallel natin, diretso dito, negative. Ayan po siya. Kaya anong nangyari sa ating connection is series and parallel combination. Gumamit po tayo ng dalawang linya. So ayan. Sana ay naintindihan nyo. So ayan, itong ating ang speaker na to, nakaparallel siya kaya naging 4 ohms. Yung mga wattage niya plus na lang po yun. Tapos itong ating mid-range at ang ating high or high nga. Siniris natin. Series ito, left and right. Pati yung ating tweeter series, and then pinarallel natin yung ating mid-range at ang ating high. Okay, kaya naging 8 ohms lahat sila. Okay, kaya umpisahan natin mga ka-video. Okay ang ating paglilinya. Let's go! Check, hey, test. Check. Hey. Test. Check. Check. Hello. Test. Check mic. Hey, test. Check. Check. Hey. Test. Check. Hello. Test. Check. Check. Hey. Test. Hey. Check. Test. Hey. Hello. Check. Hey. Test. Hello. Check. Malakas siya mga ka-video, okay? Malakas yung kanyang dating. Kaya kailangan nating alalayan sa volume dahil baka humigay yung ating mga speaker. Kailangan nating alalay sa ating volume. Yung volume natin sa microphone master naka alas mga 11:30 lang to. Tapos sa per channel niya naka alas 12 lang siya. Check natin. Check. Hey. Test. Check. Hey. Ang kagandahan lang dito sa Sakura 735, meron kang 1, 2, 3, 4, 4 na effects na pagpipilian na delay, echo. Testingin natin tong isang number 1. Ayan siya, number 1 to. Ito yung signal light niya. Ayan, mapapansin nyo lumilipat-lipat yung signal niya. Ito siya sa 1. Ito yung echo niya. Hey. Check. Check. Para siyang naka-reverb. Check. Hey. Hello. Check. Para siyang naka-reverb. Ito tayo sa number 2. Check. Hey. Halos parehas lang sila. Para siyang naka-reverb.
lagay natin sa alas 12 yung ating echo. Check A. So, ulit. Check A. Halos parehas yung 1 and 2. Dito tayo sa 3. Check A. Check test. Check mic A. Meron siyang echo na delay. Ayan siya. Dito tayo sa 4. Check A. Test. Check. Masyado siyang delay. Halos parehas lang pala silang dalawa. Ito, itong 1 and 2, parang ma-reverb sila. Itong 3 and 4, meron silang parehas na delay. Pero mas feel ko itong number 3. Check A. Test. Check. Pwede pa nating bawasan sa repeat. Ito repeat. Meron ditong repeat. Para mabawasan yung kanyang sunod-sunod na repeat. Pabalik-balik. Hirap niyang pihitin pag walang screw. Subukan natin. Check A. Test. Check. Number 3, number 4. Check A. Ito, medyo tuyo siya pero meron siyang delay. Yung number 4 pero maganda tong number 3. Kasi meron siyang delay, katamtama yung delay niya at meron din siyang parang reverb. Check A. Test. Pause. Check A. Hello. Test. So, okay. Maganda yung kanyang amplifier, yung input ng ating microphone. Meron kang 4 na pagpipili ang echo or reverb. Ang ayoko lang dito is 3 nga yung kanyang input na microphone. Ang problema, hindi sila individual yung kanilang equalizer. Sa 3 input na microphone, sama-sama sila sa kanilang mga equalizer. Ito 1, 2, 3 input na microphone pero ito lang yung kanyang equalizer. Hindi kagaya ng 733. Okay? Check ulit tayo. Check. Test. Check. Hey. Test. Hey. Hello. Check. Check. Test. Check. Hello. Check. Test. Gustong gusto ko sanang magpatugtog eh. Kaya lang baka makopyright ako. Play natin ng walang sound, no? Patayin ko na lang yung sound niya. Ipapakita lang ako sa inyo yung puwersa ng hangin niya. Yan. So ito mga kabidyo, okay, ito yung ating volume. Sa ating music, alas 10 lang siya. Malakas na siya. Pasensya na talaga kayo dahil hindi ako makapag-play. Siguro, mag-play ako sa ibang video. Kumbaga paparinig ko lang sa inyo konti para marinig nyo. Sa ngayon check mic lang muna tayo. Ito yung ating volume. Mga alas 10 lang to. Kasi sobrang lakas ng 735, baka bumigay yung ating mga tweeter. Hindi kagaya ng 733.
pero mas feel ko pa rin ang 733 pagdating sa input ng microphone. So ayan, may Kapitan player tayo, Kapitan 2 at Sakura 735. Ito nga pala, nakabalance to yung ating speaker. Ito yung left and right niya, left and right, pati yung ating mga mid-range at tweeter. Naka-series siya yung ating mid-range at tweeter, naka-series din. Pagkatapos pinag-parallel po natin yung ating mid-range at ating high. Okay, ganyan po. Okay, at hanggang sa muli at maraming salamat and God bless.